po alam kung saan ko sisimulin yun. Ituturo ko kayo. Kasi siyempre sa mga kalagayan ganito, parang ang hirap tingnan kung saan ako magsisimula. Siguro po meron po yung minsan nga sabi sa buhay natin talaga dumaranas tayo ng mga ganito, pero sabi nga let go. Let go. Kung ano po yung magiging sagabal, yung let go. Yung feeling po natin ngayon, let go po muna natin, panandalian. At hayaan po natin na makareceive po tayo ng mensahe ng Panginoon na bawat isa sa atin. I just want to give an illustration lang po. Meron po isang tao na naglalakad siya. Tapos hanggang sa naglalakad siya ng wala sa sarili. Lakad lang siya ng lakad. Hindi niya alam na siya sa gilid ng bangin. Naglalakad siya ng lakad. Hanggang sa siguro sa kawalan niya kaisip po siya pupunta kung ano yung gagawin niya. Wala siya alam, naglalakad lang siya ng walang paroroonan. Hanggang sa nadulas yung paa niya. Pagdulas yung paa niya sa gilid ng bangin, napakawak kasi sa isang sanga, sa isang branch. Tapos, napasigaw siya, Lord, help me. Kanyang ganon. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, sino tinatawagan mo? Ikaw. Tapos, sabi niya ng Panginoon, sige, tutulungan kita. Nung pagkasabi niya, Lord, help me, sumagot naman ang Panginoon sa kanya. Sabi, nung time na nakabitin siya doon, alam niya naman kasi babagsak siya, hawak-hawak niya isang sanga lang. Nung time na yon, sabi ng Panginoon sa kanya, kung ako talaga pinatawagan mo, bumitaw ka sa sanga. Hindi po siya nakabitaw. Sabi niya, meron pa bang iba na nasa itaas? Minsan po tayo ganun. Tumatawag tayo sa Panginoon, pero once na meron pong inuutos ang Panginoon sa atin, hindi po tayo makabitaw doon sa isang bagay na yun. Nanatili tayo, tapos naghahanap pa tayo na ibang matatawagan pa ulit. Minsan nagsasagot ang Panginoon, pero is there somebody else there? Meron pa ba dyan ibang pwedeng tawagan? Sa buhay po sa Bible po, meron pong isang napakagandang na pangyayari. Na sana po dito po sa isang napakagandang pangyayari sa buong Bible na to, makarelate po tayong lahat. Makikita po natin ito sa Genesis 22. Kung paano po na ang buhay ni Amang Abraham, si Amang Abraham po ay ama ng pananampalataya. Kung paano po ang buhay niya, ay sana po ay makarelate po tayo, dahil po sa nangyayari sa atin ngayon. Ay, wala. Ay, on. Sige po. Basahin ko lang po para makarelate po tayo sa istorya po ni Amang Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos sa 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugon patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac.
Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay din sa atin kahit nagpatuloy sila sa paglakad." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ang dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang paggatong at inihirga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Pagkalingon niya, may nakita siya isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At nagpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, "Akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at sa buhanginan sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Pagpapalain na po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Bigyan ko lang po kayo ng slide na istorya po nito. Matanda na po si Abraham nung binigyan ng Diyos ng anak. At saka yung kanyang asawang si Sarah. Pero dumating sa buhay ni Abraham na sinubok po siya ng Panginoon. Yung mismong biyayang pinagkaloob sa kanya, blessing po yan. Tayo po, magkaanak ka ng matanda na, binayayaan ka ng Panginoon. Tapos, babawiin ng Panginoon, sasabihin sa'yo, "Akin na may anak mo, ihanda mo na, ihandog mo sa akin." Ano po kaya ang mararanasan natin? Para makarelate po tayo ng mas, doon sa istorya kung ano yung nararamdaman. Sige po, pakipatay lang po yung ilaw. Yung po kanina binasa natin, ito rin po yung istorya. Mga bata, ang maingay. Ayan po si Abraham. Si Sarah po, natumitingin lang pa paano pupunta sila Abraham at ihahandog ang kanyang anak. Yan po si Isaac. This day, my son and I will go up and worship, and then we will come back down to you. Halos hindi niya mabukas yung bibig niya kasi alam niya siya mismo ang maghahandog ng anak niya sa Panginoon.
strength to do what I must. Abraham, do not harm your child. For now I know that you fear God, seeing that you've not withheld your son, your beloved son. As the stars of the heaven. Hallelujah. Ito po makikita po natin paano minsan binibiyayaan po tayo ng Panginoon. Pero sa pagbibiyaya po ng Panginoon, minsan yun din po yung ginagamit ng Panginoon para i-test po tayo. Gano'n pong kasakit sa isang magulang. Ang after ng napakahabang panahon, matanda na po siya kasi nabigyan sila ng anak na after ng babawiin pa. At hindi lang yung babawiin, kundi siya pa mismo ang maghahandog, ang magbabalik sa Panginoon. Gano'n po kayang kasakit? Para po sa atin, tayo po kaya mas na may binigay na biyaya ang Panginoon sa atin at hihingin niya ulit anumang po ito, posisyon, relasyon, anak, asawa. At kung hihingin po ulit sa atin ng Panginoon at babawiin, may babalik po kaya natin ng maayos sa Panginoon. Nakatulad po ni Abraham na hindi man lang siya nagreklamo nung tinanong sa kanya na nung sinubok po siya ng Panginoon, na wala po siyang katanong-tanong at nakita po natin ang pagsunod sa kanya. Sa verse 1 to 8 po, makikita po natin dito, ito po yung test of obedience. Sa buhay po ni Abraham, pati po sa buhay natin, sigurado po, marami po tayong mga pagsubok na dinadanas. Pareho din po tayo ni Abraham. Si Abraham po, pareho din po natin na tao rin po siya. Na kahit po madami siyang naging problema, naging pagsubok, may ups and downs din po siya. Parang tayo, may ups and downs din po tayo. Sometimes, na-overcome natin ng mga pagsubok. Sometimes, ina-fail po tayo doon. Pareho rin po tayo ni Amang Abraham dahil Abraham is also a human. Makikita po natin dito na ang Panginoon po ay nagbibigay ng pagsubok para po maintindihan natin sa sarili natin na God is not yet finished with us yet. Sa buhay po ni Amang Abraham, kahit po nakita niya na sobrang pananampalataya ni Abraham nung panahon po ni Abraham, pero dumating pa rin po ang kung kailan na po na, siyempre matagal na po yun. Una pa lang, na si Amang Abraham sa Panginoon. Pero, dumating pa rin yung time na sinubok pa rin po siya. Nung tumanda na siya, nung nagkaroon na siya ng anak, nabiyayaan na siya sa sobrang pagmamahal sa Panginoon, binayayaan siya ng Panginoon. Pero sa kabila po, nung sinubok pa rin po siya ng Panginoon. Bakit po? Katanong tayo sa sarili natin, bakit palagi may pagsubok sa atin? Minsan, Panginoon, sumusunod na malak sa'yo, bakit lagi may pagsubok? Nais po kasi ng Panginoon na maintindihan natin na God is not yet finished with us yet. Meron pa siyang gagawin sa buhay natin. Kaya still and still, meron dumarating na pagsubok sa atin. At meron pa rin po na bakit po tayo nagbibigyan ng Panginoon pagsubok. Ito po yung magdadala po sa atin sa susunod natin spiritual level.
God wants to take us to the next spiritual level po natin. Na kapag once na yung pagsubok na to, na overcome natin, na tagumpayan natin, yun po yung susunod natin. Kung grade 1 tayo sa pananampalataya natin, dati tayo lagi nilang pinapakain ng mamon, ng malalambot, yun po yung magiging stepping stone natin. Pagka nalagpasan po natin yung problema na yun, yung test na yun, magiging grade 2 na po tayo sa pananampalataya. Spiritual level up po tayo. Kaya every time po na nagkakaroon tayo ng pagsubok, na magkakaroon tayo ng mga problema, at pagtatagumpayan natin nun, alam po natin sa sarili natin na masyado pong very big opportunity po sa atin to. Na minsan po pinapakita ng Panginoon sa buhay po ni Amang Abraham, kaya po siya pinadanas na gano'n, isa pa rin po para makita po natin. Magiging isang magandang halimbawa po yung nangyari sa kanya na yan, na kabila ng anak niya pa ang hiningi ng Panginoon, pero napagtagumpayan niya po yun, isa pong halimbawa po sa atin. Na gusto po ng Panginoon na maipakita po sa atin kung ano ang talagang totoong pananampalataya. Marami po kasi sa atin, akala natin test. Akala po natin test lang sa eskwelahan. Pag nagkaroon nga ng mga test sa eskwelahan, halos nangangatog na tayo, ninenervous na, hindi na alam kung anong pagkokopyahin dito, pagkokopyahin doon. Pero hindi po yun ang totoong test sa buhay ng tao. Meron po tayong dalawang dapat tandaan sa mga pagsubok sa buhay. Hindi po lahat ng pagsubok sa buhay ay nanggagaling sa Panginoon. Meron po yung ano po, kailangan malaman natin kung ano po ang difference ng mga pagsubok na nanggagaling sa Diyos at pagsubok na nanggagaling sa kaaway. May pagsubok din po ang kaaway sa atin. Kumikilos din po sa buhay natin. Nalalaman po natin na ang pagsubok po ay nanggagaling sa Panginoon kapag ito po ay nagiging confirmation. Nakalagpas ka sa pagsubok na yun. Alam mo na may ginagawa ang Panginoon sa'yo, meron kang hinihiling, pero nakalagpas ka, nako-confirm. Tumatatag tayo, nagiging kalakasan natin to. Hindi pwede maging kahinaan natin. Dapat yung pagsubok na ibibigay ng Panginoon sa iyo, merong nako-confirm na isang positive. At nagiging malakas ka. Nang dahil dun sa pagsubok na ginawa na yun, nagkakaroon ka ng doble-doble kalakasan. Ngayon, paano mo naman malalaman na kapag ito ay gawa ng kaaway? Paggawa pa ng kaaway ang isang pagsubok, nakokorap po yan. Nababawasan po tayo. Lalo po tayo nawawalan. Lalo po tayo naghihirap. Lalo po tayo nanghihina tayo. Imbis na lumakas ka spiritually, nagpapalayo. Sabi lang nawawalan, hindi po yun naghihirap ng pera, hindi po yun. Yung po nawawalan, yung napapalayo ka sa Panginoon. Kaya malalaman mo na ang isang pagsubok ay hindi pa galing sa Panginoon pag ikaw ay napalayo sa Kanya. Halimbawa, itong pagsubok na ito dumating sa buhay mo. Ang nangyari, imbis na lumapit ka sa Panginoon, lumayo ka pa sa Kanya. Marami pong ganun eh. Sinusubok ng Panginoon, meron nagiging problema. Ang gagawin, ayoko na lang mag-church. Lalayo sa Panginoon. Hindi po pagsubok ng Panginoon yun. Dapat kung totoong pagsubok ng Panginoon, lalo kang lalapit sa Kanya. Magiging kalakasan mo ito para lalo kang lumapit sa Kanya. Ang Panginoon po, sinubok na si Abraham para po makita ng isang natin na nagiging kompleto na siya pagdating ng pag-ano sa Panginoon. Para yung kalata po natin kanina, na someday, magiging complete po tayo. Through that testing, magiging complete po tayo. Magiging ano po yung pananampalataya na katulad po kay Amang Abraham, na sa kabila nung hindi sa kanya ng Panginoon, pagtagumpayan niya, kaya po siya tinawag na Fathers of Faith. Sabi po sa Santiago 2:22, di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Si Abraham po ang tinutukoy dito. Na nakita po yung pananampalataya niya na merong gawa. Hindi lamang po yung basta-basta siya nananampalataya, kundi nung hiningi ng Panginoon, kumilos po siya. Hindi po siya nanatili na nananampalataya lang, kundi bagkus andun po yung kasunod ng pagkilos niya.
Kung ano po ang ginawa ng Panginoon kay Abraham para maging complete po yung kanyang pananampalataya, gayon din po ang nais ng Panginoon sa atin, na magkaroon po tayo ng ganap na pananampalataya. Sabi nga po, every test will be a great opportunity to shine and level up. Lahat po ng gamitin natin opportunity para po mag-level up po ang ating pananampalataya. At nakikita po natin dito, nung binigyan po ng test ng pinakamabigat na pagsubok si Abraham, makikita po natin dito na masyado na siyang matured enough para ma-receive na itong test na to. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Si Abraham, nung dumating sa kanya itong marami siyang up and down ng mga pagsubok, pero ito po yung pinakamatindi. Ngayon, pag meron po dumating sa atin, na pinakamatinding problema natin o what, ibibigay ng Panginoon yun kasi alam niyang matured na tayo. Alam niyang equipped na tayo sa ganoon na kaya na natin itong lagpasan. Pero kung hindi natin kaya lagpasan ang isang problema, hindi ganun kasama ang Panginoon para bigyan tayo ng problema na hindi natin kayang lagpasan. Si Abraham, kaya sobrang-sobrang, alam na ng Panginoon ang level ng pananampalataya ni Abraham, kaya ganun nakabigat ang pagsubok na ibinigay niya kay Abraham. At alam ng Panginoon na kaya ni Abraham yun. Kaya ni Abraham ibigay maski ano para sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya po tayo binibigyan ng pagsubok ng Panginoon. Bibigyan niya po tayo ng kalakasan doon para ma-overcome niya po yun. Yung more energy po. Para yung problema na haharapin natin ay makakayanan natin. Napakabuti po ng Panginoon, di ba? Tinetest po tayo para tayo. Pero, sa Kanya pa rin po nang gagaling. Siya pa rin na nagpo-provide ng kalakasan para malagpasan natin ang anumang problema haharapin natin. Ito, sa verse 22:1 po, yung kaninang binasa natin, God called Abraham and he responds. Nung tinawag po ng Panginoon si Abraham, Abraham, Abraham. Sumagot po si Abraham, sabi niya, ano po yun? Sumagot po siya, nakalagay tumugon siya. Abraham was willing to hear and be moved to action. Willing po si Abraham na makinig at tinawag siya, sumagot siya, willing po siya na kumilos din. Sabi po ni Howard Hendricks na isa po siyang a great Christian writer and teacher. Sabi niya kung the great leader, kung tayo po ay the great leader, kung tayo po magli-leader po tayo na parang katulad ni Abraham. The leader must, kung tayo po ay magiging leader, the leader must ay, tumawag si Ate Charis. Hindi yun pag na yun. Ano ba? Hindi po yun. Sabi naman ni Sister Eva, ay, leader ako. Yan. Sabi mo, leader na ako, piyata. Ay, leader ako. Di ba? Ayan. The leader must what? Ano po meaning nito? Faithful. Si Abraham po naging faithful. Kung tayo po leader, we have to be faithful. Saan po tayo naging faithful? Una sa Panginoon. Pangalawa sa pinasasakupan po natin. As being leader, meron po tayong ilalim at meron po tayong itaas. We have to be faithful in all area of our life po. Kung ready po tayo magpagamit sa Panginoon, we have to be faithful. Ang kadulugtungan din po ito is unity. Kung faithful po ang bawat isa, doon lamang po magkakaroon ng unity. If you are a leader, availability. Kailangan available po tayo. Nung tinawag po ng Diyos si Amang Abraham, sumagot po agad siya.
Tumugon po agad siya, hindi lang sa pakikinig, kung hindi sa action. Umaksyon po siya. Teachable. Ito po napakamahirap. Sa lahat po, pag tayo po leader, totoo lang po, mahirap po itong teachable heart. Kasi po siyempre, lahat po tayo may mga ego, lahat po tayo may mga pride. Pero sabi nga, si Jesus po, hari ng mga hari, pero bumaba. Bumaba at nagpakababa. Sabi po sa atin, pag tayo po leader lang po magandang pakinggan sa tenga. Pero servant po ang tawag sa atin. Leader po tayo, pero tayo po ay isang servant. We have to remember that po. Hindi po tayo pwede maging mataas kung hindi servant. Ngayon pag servant po tayo, marami po tayo mga pagkakamali. Once na tayo po ay discipline or what, we have teachable heart. Kailangan lagi po tayo yung puso na tuturuan. Kasi ito po yung secret para po magkaroon tayo ng talagang relasyon sa Panginoon. Yung teachable heart. Sino po kaya tayo dito sa tatlong to? Kung tayo po sa tingin natin sa sarili natin. Are we faithful? Available ba tayo sa mga tawag ng Panginoon sa atin? Teachable heart ba tayo sa mga katuruan ng Panginoon sa atin? Minsan po, meron tayong mga bagay na hino-hold on sa atin. Hindi nga lang bagay eh. Minsan po, meron tayong bagay or tao na talagang hino-hold on po natin na nagiging isang importante po ito para sa atin. Na minsan po, sa paghawak natin ito, nahirapan natin pakawalan. Nahirapan natin bitawan. Para yung kagalina, nakapagbabagsak tayo, yung branch na pinapabitawan ng Panginoon, sabi niya, sinusubukan ng Panginoon, sige, bitawan mo yan, kung talagang ako ang tinatawagan mo. Pero tayo po minsan ang hirap natin bitawan yun. Bagay man siya, tao man siya. Kaya ang nangyayari po, ang Panginoon pa po ang nagbubukas isa-isa para mabitawan natin. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng kaparaanan para yung bukan yung nakasarang kamay na to, bubuksan niya po unti-unti para mabitawan natin kung ano ang nais ng Panginoon na bitawan natin upang patuloy tayo makasunod sa Kanya. Tayo po ba sa ngayon ay nasa kalagitnaan ng pagsubok? O meron po ba tayo sa buhay natin ngayon na napaka-importante na nagtitake na po ng risk para hindi natin mabitawan kung ano man po ito. Halimbawa po, relasyon. Relasyon sa asawa, relasyon sa anak, relasyon sa pamilya, na minsan nagiging daan upang hindi tayo makasunod sa Panginoon. Trabaho. Minsan nagiging daan din po. Yung mga pangarap natin sa buhay. Marami tayong iniisip, marami tayong na nagiging hadlang po para makasunod tayo sa Panginoon. Sa mga kaibigan natin, sa friendship natin, minsan nagiging way. Sa kapangkabuhayan natin, biniles tayo ng Panginoon, hindi natin maibalik sa Kanya. Hinihingi ng Panginoon, hindi natin maibalik. Sabi po, kung tayo po talaga ay nais natin sumunod sa Panginoon, be a fat person or leader for the glory of God. Sabi po sa verse 20, sa 22, kaya ito po kanina verse 1 po to. Sa verse 22, makikita po natin dito, pwede natin basahin, sandali lang. Basahin ko lang po. Sabi po rito, take your son, Dad said. Your only son Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. There
on the mountain that I will show you of, offer him as a sacrifice to him. Makikita po natin tatlong words dito. Sabi po, inutusan po ng Panginoon dito, makikita po natin dito yung sabi ng Panginoon, di ba? Dalhin mo. Sabi niya, isama mo yung pinakamamahal mong anak na sa Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ihandog mo siya sa akin. Ito po makikita natin na hindi po gracious yung request ng Panginoon para kay Abraham. Kundi isang, kumbaga, isang madugong command. Isang command na napakahirap. Ano sabi po doon? Take daw po yung anak, dalhin, go, dalhin mo doon sa bundok, at i-offer mo. Parang, kumbaga kung pakinggan natin, ang hirap naman nito. Dalhin ko yung anak ko, handog ko sa'yo, ganyan. Parang apakasakit. Hindi siya ganun ka-gracious, di ba? Hindi siya ganun ka-ano. Kung tingnan po natin dito, hindi po ganun na dadalhin ni Abraham yung anak niya na masusugatan lang ng konti. After nun, gagamutin na lang. Sige anak ha, sugatan lang kita ng konti. Tapos, gamutin na lang natin ng yung nasugatan sa iyo ha. Hindi po ganun ang hinihiling ng Panginoon noong time na yon kay Abraham. Kung hindi, ihahandog niya ng buhay yung kanyang anak. Susunugin. Burning offering yun eh. Burnt offering, hindi siya yung sasaktan lang at susunugin yung anak niya. Sino po ang handang magbigay ng anak sa Panginoon? Alam to, mas na kamay. Napakahirap po, di ba? Na totoo lang. Paano po kaya po tayo? Ramdamin kaya natin yung ganun? Kung paano po? Isipin lang po natin sandali, yung anak po natin kayo, mga katabi po natin. Kung halimbawa, hinihingi po ng Panginoon. Anak lang po yung hinihingi. O kaya hindi lang po yung anak. Something na may hinihingi ang Panginoon sa Diyos ngayon sa oras na ito. Ano po kayo mararamdaman natin? Minsan po matatanong natin, bakit ganun ang Diyos? Di ba ba? Ito po yung open question eh. Bakit niya hinihingi yung Parang apaka-imposible naman, di ba ikaw Diyos ka ng pagmamahal? Tapos hingin mo yung bata to, papatayin sa harap mo, isasakripisyo sa iyo para papatayin. Parang makakaroon po tayo ng isip na ganun, hindi po ba? Si Martin Luther po, nung nagde-devotion sila ng asawa niya, sabi ng asawa niya, hindi naman ako makapaniwala dyan na hinihingi ng Panginoon yung si Isaac para ihandog sa kanya. Pero ang sabi ni Martin Luther, si Martin Luther po dati po itong pare. Siya po yung nag-protest, kaya po nagkaroon ng protestante. Kaya po nagkaroon ng division, naging dalawa ang religion doon, siyang Catholic, siyang Protestant. Si Martin Luther po. Na-open na po kasi yung mind niya, nagbasa na po kasi siya ng Bible, nalaman niya na lahat ang tungkol doon. Sabi po ng asawa ni Martin Luther, hindi ako naniniwala dyan, bakit kaya ba ng Panginoon yan? Siya ang Panginoon ng mga love, tapos hihingi niya yung bata para isakripisyo sa kanya, para sunugin. Ang sabi po ni Martin Luther, he did. Ginawa ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kaloob ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran dahil dito. Mabubuhay siya ng matagal, makikita ang langit susunod sa kanya at sa pamamagitan niya maisasagawa ang aking panukala. Ito po ay yung tungkol kay Jesus na nung napako po si Jesus sa cross. Kung yung binigay po ng Ama, si Jesucristo. Mismo ang Ama natin sa langit ang nagbigay para maipako po si Jesucristo para po sa kasalanan ng lahat. Pareho rin po yun nangyari kay Abraham. Kaya ang mismong Panginoon din po. Kaya sabi po ni Martin Luther, he did. Sa Japanese po,
Yun na po. Hindi ko na pa siya mabasa. Ayan. Shikamo kare o kodatta koto wa shū no mi mone de ari, shū wa kare o nayamasareta, kare jibun no toga no sonae mono to nasu toki, sono shison o miru koto ga deki, sono inochi o nagaku suru koto ga dekiru, katsu shū no mi mone ga kare no te ni yotte sakaeru. 合ってるかな？ わかりますか？ Makikita po natin dito, mismo ang Panginoon. Kung ano po nakita natin na ibinigay, na handa ibigay ni Abraham, na hindi naman po totoo nangyari, ang kanyang anak, ang Panginoon po, ang Diyos Ama, ibinigay po ang anak, ang Diyos Anak, yun po ang naganap. Naganap po ang pagbibigay, ang pagbubuo ng buhay ng ating Panginoon. Sabi po nung isang author ng testimony, na nagte-testimony po siya, yung anak daw po niya pinanganak. Tapos ina niya talaga nung after po ng panganak yung anak niya, talagang ina niya sa Diyos na, ay, pagkapanganak ng pagkamak, sabi niya, handog ko to sa Diyos. Parang dinededicate talaga na hanggang sa lumaki, nais niya na ang batang ito ay magamit ng Panginoon. Isang pastor po siya. Tayo rin kayo sa buhay natin. Ganda po kaya tayo sa buhay na napakahalaga po. Na naibalik na po natin sa Panginoon. Paano po kaya kung ang God po ay magtanong sa atin sa oras na ito? Na nais niya. May bibigay po kaya natin sa Kanya kung ano po yung mga nais niyang ibigay natin sa Kanya, yung mga pagtawag po niya sa atin, anak, pinatawag na kita, anak, pinapaalalahanan na kita. Ang nangyari po kay Amang Abraham, ganun din po ang nangyari sa ating Amang Diyos, sa ating Ama. Nung ibinigay po ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Nais ko lang sa pagtatapos po, nais ko lamang kung mapanood natin yung isang na sana po maintindihan po natin na ang sakripisyo po, kung gaano po hindi po ganun kababaw ang pagsakripisyo. Sabi po sa John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paano pong in-offer ni Abraham ang kanyang anak, gayon din pong in-offer ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Pwede pong pakipatayin niya. This must be the hardest hill I've ever climbed. For I must sacrifice you, promised son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust the sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you,
So I honor you. For truly you're the giver of all good things. And so I cherish you. So I honor you. Your sacrifice is now the King of Kings. Jehovah Jireh, He has provided the sacrifice of God no man could ever pay. And what He requires of you and me, even the hardest things, your blood, Christ, your sacrifice gives me strength to obey. Let's bow our head. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama. Dahil ikaw ang Diyos na po, provide, Panginoon. Lord, kung sino ang po, Panginoon, nasa lugar nito, nasa kantong kadagagayan, Panginoon, nasa pagsubok sa oras na ito. Pinakamahirap na pagsubok na naranasan niya ngayon po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Lord, alam namin na ang pagsubok na niladanas namin ngayon ay hindi katulad ng pagsubok na dinanas ni Amang Abraham. At nagikatiting, Panginoon, hindi katulad ng pagsubok na dinanas mo. Na para sa aming mga kasalanan, Panginoon, ibinigay mo ang iyong buhay. Ama, sa oras na ito, humihingi kami ng kalakasan. Tibay ng loob. Nawa, Panginoon, lagi namin makita kung paano mo inihandog ang buhay mo para sa amin upang bigyan kami ng kaligtasan, upang makasama mo kami. Nawa, Panginoon, ang tunay na ibig sabihin ng cross, Panginoon, ay tunay namin maintindihan kung paano ibinigay mo ang buhay mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa buhay ni Amang Abraham. Ibinigay mo isang napakagandang halimbawa upang kung ano ang po, Panginoon, ang mga problemang aagatin namin na alam namin, Panginoon, na meron isang Diyos, na meron isang Diyos na buhay na kasama at magbibigay ng kalakasan sa amin. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang mga salita. Kulang, Panginoon, dahil kami hindi nagiging tapat sa iyo. Kulang, Panginoon, na alam namin, O Lord, na hindi kami nagiging kanais-nais sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawad. Patawad, Ama. Maraming salamat po
Alam namin lalabas kami sa iyong banalatahanan, O Lord, na tinanggap namin ang kapatawaran mo. At alam namin, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, sa lakbayan namin ito bilang pinagkatiwalaan mo. Alam namin, O Lord, na kung ano po ang haharapin namin mga pagsubok, O Lord. Alam namin hindi mo kami iiwanan. Hindi pababayaan. Maraming salamat po, Ama. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang naging kasama namin sa pagharap sa problemang darating sa aming mga buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, Ama, sa iyong matamis na pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.